Welcome back to my channel. I will share to you about greatest conversion. Siya po ang tinatawag na greatest persecutor. Pinaka-agresibong tumutugis sa mga naniniwala kay Kristo katulad ng mga disipulo, mga apostoles. Sa madaling salita, siya po ay matatawag nating Antichrist kasi nga galit siya kay Jesus Christ. Si Saul po ay maprinsipyong tao. Ang doktrina niya ay napakalalim na ayon sa Old Testament. Yun po yung paniniwala niya, yun ang kanyang religion na pinoprotektahan. Kaya yung nalaman niya or nabalitaan niya yung mga ginagawa ni Jesus Christ kasama ng mga apostoles, lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Jesus Christ, hinahunting po niya yan. Ipinakukulong para na sa ganun mapigilan ang paglaganap ng gospel na ginagawa ni Jesus Christ. Wala po siyang pinipili, mapasimbahan, lalaki, babae, kahit nasa loob ka ng tahanan, papasukin ka po nila para hulihin at dakipin. And then after the death of Jesus Christ, habang nagtatago ang mga apostoles, patuloy pa rin naman yung pagpipreach nila ng patagunga lang po. Kaya naman itong si Saul, mas lalong naging agresibo. One day, dahil sa utos ng high priest or Sanhedrin, dakipin nga yung mga apostoles, itong si Saul pumunta ng Damascus, or mas kilala sa tinatawag na Road to Damascus. At dito nga po nangyari, may sumalubong sa kanyang nakakasilaw na liwanag. Habang nasisilaw siya, may narinig po siyang tinig. Saul, Saul, bakit mo ako tinutugis? Soon na-discover niya na ang boses na yon ay tinig ni Jesus Christ na pinaniniwalaan niyang patay na. Ako si Jesus, ang iyong tinutugis. Sa mga oras na yon, sobrang takot ang naramdaman ni Saul. At kasabay nun, siya nga ay nabulag na wala po ang kanyang paningin. 3 araw po na natiling bulag si Saul. Pero di kalaunan, inutusan ng Diyos si Ananias, puntahan siya at ibalik ang kanyang paningin. So pinuntahan nga ni Ananias si Saul. At sinabi niya rito na pinapunta siya ng Panginoong Jesus upang ibalik ang iyong paningin. Lagay nga ni Ananias ang kanyang kamay sa mata ni Saul. At bumalik ang paningin ni Saul na puspos ng Espiritu Santo. At simula noon, na-realize ni Saul kung gaano kalaking kasalanan ng kanyang mga nagawa. Naging buo ang kanyang paniniwala kay Hesukristo at humingi siya ng kapatawaran nito. After that event, bumaliktad po yung mundo ni Saul. From greatest persecutor ng mga Christians, naging greatest missionary po siya. Nagsimula po siyang mag-preach doon mismo sa Damascus at sa iba't ibang panig po ng Roma. Yung dating Saul po, ang kahulugan ay persecutor, ay napalitan po yan ng Paul, na ang ibig sabihin naman po ay change man or Christian man. Pakalaki po ng papel na ginampanan ni Saul or si Saint Paul sa kasaysayan ng Biblia. Siya po yung naging instrumento para pagdugtungin ng Old Testament at saka New Testament. Ang kanyang matibay na prinsipyo at doktrina sa Lumang Testamento ay naipagpapatuloy po niya dito sa Bagong Testamento. Isang pagpapatotoo po sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pinapakita po dito ng Diyos na ay kayang-kaya ka kanyang baguhin. Kung tayo pa rin ang dating Saul, hindi naniniwala kay Kristo, isuko po natin ang ating sarili. Tanggapin po natin ang buong buo si Hesukristo sa ating buhay. Ang pagbabagong nangyari po kay Paul, siguradong mangyayari din po sa atin. Paki-subscribe po para masubaybayan niyo po yung mga susunod po nating video. Thank you po. Amen.